Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat ka ng balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretso at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa. Bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Yan yung American Dream, magkakaroon ka ng bahay, magkakaroon ka ng pamilya, di ba? Ganyan, the American Dream. Yung American Dream na yan, nakamtan ho ng isang Pilipino. Di umano, kung sakali. Kung yung dokumento, naglilink daw sa iyo, magagawa natin. Palakpakan ho natin. Ito siya. Isa ko sa mga Pilipinong nakamtan, kung yung tawagin ng mga taga-tate, the American Dream. Ayan ako, mga kababayan, magkabahay sa Hindi, linking pa lang naman, kayo naman. Di umano pa yan. Di ba? Pero mga dokumento na, pagkakasing dokumento na, mabigat na yan. Di ba, Congressman Gansyon? Dito tayo sa Magkasaon Diskaya. Ikaw talaga, PA. Ito, Magkasaon Diskaya, game. Hindi. Magkasaon Diskaya na ba tayo? Jobless ako. So, ang nangyari po dito, nag-apply po ako sa biyanan ko ng trabaho. Sabi ko, Daddy, baka pwede mo naman bigyan ako ng trabaho dyan. Ako na muna magbantay ng mga site mo. So, binigyan naman ako ng pagkakataon at hindi pa ako masyadong magaling at marunong noon. So, talagang ginawa ko, sipag ko talaga. Mula umaga hanggang hapon, talagang binabantayan ko yun, binabalikan ko yun. Hanggang hindi ko napapansin, kahit hindi naman ako nag-aaral ng engineering talaga, dahil actual experience talaga natutunan ko, natututo na ako sa mga foreman ko. Wow. Kung paano ang diskarte, paano yung paglatag ng bakal, paano lahat. Minsan nga, sila, yung mga foreman, minsan magagaling pa mas sa mga engineer. Yung mga engineer kasi magagaling talaga sa libro yan. Computation. Teka lang, huwag mo sabihin yan. Yung mga foreman, mas mamagagaling pa sa mga engineering. Hindi pwede yan. Kaya dyan nagkakagulo sa social media, kaya nag-aaway-aaway dyan sa usapin na yan. Kailanman, hindi gagaling si foreman kay structural engineer kasi pinag-uusapan nila baka siguro mag-a-assume tayo structural engineer yan. Kailanman, hindi gagaling si foreman sa engineer. Tandaan nyo ho yan mga kababayan. Doon sa technical, principle, implementation, hindi gagaling si foreman. Manwala ko kayo sa akin mga kababayan. Hindi gagaling. Kaya pala puro substandard yung gawa nyo. Enak ng Petrang Garapata. Ikaw talaga. Ulitin ho natin ha. Ako dyan Pagdating kasi sa mga bagay-bagay na yan, yung structural engineer, nag-aral yan. Ika nga yung mga computation, yung implementation, yung standard, nandyan. Pero yung mga foreman, karamihan dyan, puro shortcut at puro mga theory lang at principle at experience. Diba? Pero yung actual na pinag-aralan, yung karamihan ng mga foreman, natututo yan sa mga structural engineer. Pero huwag mo sasabihin na, karamihan ng mga foreman, magaling pa sa mga engineer. Kalokohan yan. Isa ka sa mga, nagiging dahilan kung bakit nagkakagulo sa social media. Lahat-lahat. Pero pagdating sa mga foreman, pati paglusot sa ilalim ng drainage, magmula sa lahat ng klase ng bagay, kaya na lang diskartehan yan. Na kahit minsan di na nga nagbabasa ng plano kung paano yung pagsuksok ng bakal. Naknanto ko, kaya pala nagkakandahindot-hindot itong mga proyekto nyo, Brad. O pagdating sa flood control, hindi lahat kasi yung bahay nyo maganda Huwag mo sasabihin yan. Na minsan hindi na tinitignan ng plano, suot lang ng bakal. May problema tayo dito, mga kababayan. May problema tayo dito na malaki. Wala na akong standard Basta yung kung ano diskarte ni foreman, yun na lang. Ganun ba yun?
Pambihira. So, pabasahin na nila nakapiraso yung plano. Alam na nila i-implement yung bagay na yon. So, doon ako natuto. Hanggang tumagal-tagal, sabi ko sa biyanan ko, Penging project. Daddy, baka pwedeng humimalay na ako. Baka pwedeng makahingi ng projects. At pumayag naman ang biyanan ko at pinahiram pa nga niya yung lisensya niya sa amin. Tapos, magmula doon, Yan yung tinutukoy nila. Nahiraman ng lisensya. Oh, galing na ho mismo sa bungangan itong si Diskaya. Asawa nitong si Sarah Diskaya. Na talagang talamak yung hiraman na yan, ha? Matindi, okay. sabi ko sa biyanan ko, Daddy, bakit mo kami sinisingil ng license fee? Sabi niya, hindi. Business is business. Sabi ng biyanan ko. Siyempre, parang nung mga time na yon, minasama ko yon. Kasi bakit naman sinacharge kami ni Daddy ng license fee? Asawa ko naman yung anak niya. Oo. Pero hindi namin akalain na doon pala kami matututo. Doon pala kami magiging successful. Kasi kung siguro nanatili kami. Pero nakakabahala yung yung sinasabi nitong mama na to na mas magaling pa yung mga foreman sa mga engineer. Kailanman hindi ulalampasan ng foreman ng engineer. Kasi kung magaling talaga si foreman, karamihan sa mga yan meron silang pangarap na maging engineer kasi hindi sila nakapag-aral. Karamihan pangarap maging engineer ng mga yan Kaso itong si engineer, nag-aral yan. Ika nga pumasa yan sa board exam. Merong lisensya yan. Pagkaya ang tinayo niyan, nagkaroon ng problema, nakakompromiso yung kanyang lisensya. Kaya nga yung mga doktor, di ba, hindi ka pwede maging doktor kung hindi ka kumuha ng board exam, hindi ka pumasa. O yung mga engineer, ganyan din mga kababayan. Ang dating, yung mga foreman na yan, kumbaga merong doktor, yaan yung mga medic siguro kung tawagin. Kasi hindi ka pa pwedeng maging nurse. Kasi maging yung nurse nga, merong merong lisensya yan Siguro may medic din ata, may lisensya mga nurse din yan O hindi pa rin nurse yan. Kumbaga, yung responsibility na nakaatang sa mga balikat nitong mga structural engineer o yung mga inhinyerong gumagawa, nag-execute ng plano, mas mabigat compared doon sa responsibility nitong si foreman. Si foreman walang lisensya. Pagka bumagsak, gumuho yung ginawa niya na yan, wala siyang pananagutan. Sino mananagot? Yung engineer na nag-design sa plano na hindi sinunod ni foreman. Kaya nagkakaroon tayo ng problema Hindi lang doon sa substandard na mga gamit. Hindi lang doon sa poor execution. Maging doon sa mindset ng mga contractor ng mga flood control. Di ba? Paano mo masasabi na mas magaling pa si foreman kay engineer? Alam mo naman nung sir. Parang sinabi mo naman yung albularyo mas magaling pa sa doktor. Huwag naman nung ganon. Napakalaking napakalaking sampal sa pagmumukha ng ating mga nag-aral ng ilang taon, nag-review, nag-exam, dapat standard, dapat sumusunod sa building code, dapat ganito gagawin. Tapos sasabihin mo magaling pa si foreman. Makita ka ng mga engineer, baka batukan ka Ano magaling? Hoy, para sa mga kaibigan nating engineer dyan PM naman ako, may papadesign ako. Papadesign ako. Gusto ko yung matibay, hindi parang flood control. umasa doon sa biyanan ko at hindi kami tuniruan ng talagang tunay na tinatawag na business is business, family is family. Parang magiging parang dependent ka lang sa lahat ng klase ng bagay. So doon naturuan kami na maging tumayo sa sarili namin. Tsaka una kami naggawa mga private bahay. Pero kasi walang kita sa ganun. Kasi, doon sa program of works, yung client namin, nilagay lang namin na simpleng ilaw lang. Gusto ending, yung end product, chandelier na. Wala naman dun sa budget, program, wala sa budget. Minsan ang hirap nilang Abonado ka pa. Minsan ang hirap nila sumunod sa mga bill of quantities. Kaya sabi namin, ang hirap nito, doon na lang tayo sa City Hall noong time na yun. Yun, doon na lang tayo sa DPWH. Booking yung tipong dito sa video na to talagang nagkaalaman lumabas talaga yung lahat ng hindi sila mismo kumanta sila doon sa paghiram ng lisensya, doon sa pag-execute ng mga proyekto nila sa Pakasip, City Hall yan, pamahalaan, di ba? Lahat talaga puro falsifikado Dito pa lang sa interview nila nito, laki na unang problema ng mag-asawa na yan sa totoo lang.
Naano ho tayo na nalulungkot lang ho tayo na ganun na lang ba talaga? Yung tipong pagka... Okay lang yung mga maliliit na bahay, pero kailangan pa rin yan ng structural engineer. Lalo na tayo, ano tayo, earthquake prone, ano tayo, country tayo, di ba? Laging may lindol. So kailangan yung mga struktura talagang sumusunod doon sa building code. Ngayon kung ito sinasabi ng mga to, ang ginagawa nila yung mga proyekto ng pamahalaan, yung mga flood control, may problema ho tayo dyan. Kaya pala, umulan lang ng konti, dumadaus-dos yung ginagawa nila. Hindi sila, baka yung mindset kasi ng ibang mga kontraktor, ganito rin eh. Hindi ho natin alam mga kababayan, kaya sa susunod na hearing, gusto ho nating marinig kung mga punto de vista nito mag-asawa na to dyan sa Blue Ribbon Committee. Sa House of Representatives, huwag kayo manood dyan, walang kwenta yan. Walang kwenta yan. Basura ho ang kakandak nilang hearing dyan. Naghahanap lang ho sila ng ika nga pangtatakip doon sa mga kasamahan nila ng mga kontraktor na kontratista. Kongresista na kontratista, di ba? Para dito kay Sir, dito sa asawa ni Sara Diskaya, kailangan nyo manghihingi ng paumanhin sa lahat ng inhinyerong sinagasaan nyo dito. Ako, hindi ako engineer, pero parang ang labo ko kasi nun, ikaw albularyo, sasabihin ng isang hindi naman nag-aaral ng inhinyero, hindi naman naging kumbaga natutulang mag-foreman, pero hindi naman talaga foreman yan, o hindi naman from scratch, kasi yung from scratch, mag-uumpisa ka, labor ka dyan, o matututo ka dyan, labor ka muna, halo-halo ka. O step by step yun, step by the step, di ba? O matututo kang pipitik ng semento dyan. O. Doon yun, bata pa lang nag-i-start na. Paglaki mo, ang dami mo ng experience, pwede ka na mag-foreman. Pero itong mama na to, hindi naghalo na semento to, hindi naghakot ng buhangin to, hindi nagpatag ng kung ano-ano to. 'Di ba? 'Yun ang trabaho ng mga labor eh. O, naghakot ng mga gamit, naggiba ng yung mga mabibigat sa sa mga labor 'yan. O, ngayon ito hindi yung dinanas yun. Kaya karamihan ng mga naniniwala tayo may experience. Pero pagdating doon sa principle, pagdating doon sa talagang pinag-aralan, sa standard, hindi ho pwede yung foreman. Mayroon na, sige, nyo na ako. Pero yung yung mga undergraduate ng engineering, tapos hindi sila nakapag-board, kahuli-huli, naging foreman sila. Pwede, magaling, merong siya mga yan dahil sa hirap ng buhay, hindi natapos. Pero hindi mo pa rin pwede sabihin na mas magaling ka doon sa nagpasa ng board exam. Kasi yung board exam, yun yung huling final boss yun sa iyong profession na kailangan mong malampasan. Diba? Yun yung final boss mo eh. Pag nalampasan mo na yung final boss mo na yan, legit ka na dyan. Magkakalisensya ka, magkaka-responsibility ka. Kasi yung mga yan, alam nyo kung bakit masakit ang loob nila. Kasi meron silang lisensya. Kaya kung bakit kailangan pagkaya ang 15 mm, 16 mm, 30 mm, yung mga bakal-bakal, yung mga halo, kung gaano yung ratio sa buhangin at graba. Kaya nila sinusunod yan dahil kung sakaling makompromiso yung proyekto, sila ang mapuputukan. Yung lisensya nila, tablado. O, dito na po tayo mga kababayan. Tuloy pa ba natin to sa mga diskaya na to? Nakakaano yung asawa niya na bad trip ako dun sa Kailangan i-check lahat ng infrastructure project ng pamahalaan pagka ganito yung mindset ng mga kinukuha ho nilang mga kontrakto. Kawawa mga Pilipino, grabe. Dito tayo sa dito kay Gardiola, lagay lang kita rito kasi isa ka sa mga key personalities dito sa video na to. Isa ka sa mga kung tawagin you achieved the American dream. Ibang klase ka, Brad. Okay. Magandang umaga, Ed. Magandang umaga sa iyo. Long time no see. Long time no see, sir. Umikot na naman. Maraming salamat ho mga kababayan. Feeling ko dito sa... Ngayong araw ba na to? Na 970,000 subscriber tayo. Feeling ko ngayong araw na to, kung tutulungan tayo ng mga kasamahan natin dito sa PH Update, pagka pinasubscribe nila yung mga mahal nila sa buhay, yung mga kabit nila, mga pamangkin nila, oy, Totoy, subscribe ka dito, di ba? Huwag ka manood pero mag-subscribe. Yung pinipwersa na hindi. Di na kayo mabiro. No pressure yan. Darating ho tayo dyan, ika nga. Ito, tuloy na. Since you've been here, huh? Yeah, it's been a while. Yes, sir. Sir, Wow, teka, it's been a while. I understand this. I suppose it's a different district kasi Joel Chua belongs, I think, to the 3rd district. You're in the 6th district. Pero at least as far as processes are concerned, paano bang kalakaran dito? Kasi ang understanding ko nung Biyernes, si Mayor Isko nagalit dahil hindi raw humingi ng permit o Yan. nag-secure ng permit to demolish
at the very least, yung nag-implement ng project na funded through the allocation to Congressman Joel Chua. Pero anong pagkalakalan yan? Who implements, who proposes, and who does all these things about permits? Kung naniniwala naman si Mayor Isko na talagang ang yan ay project ni Congressman Chua, ang pinakamagandang gawin dyan tawagan niya at mag-usap silang dalawa Palagay ko naman Congressman Chua would go ahead and talk with. Hindi kailangan tawagan si Mayor Isko. Kailangan lang po kumuha ng permit doon sa engineering office ng Kapitolyo, ng City Hall. Punta sila doon. Hindi na kailangan kausapin. Ano na yun? Dami busy si Mayor May. Hindi niya kailangan kausapin. Sabihin mo, doon kay Chua, doon sa project manager, doon sa infrastructure, itatayo na naman. Punta siya sa engineering office. Hingi siya ng mga kaukulang permit. Tapos sa usapan, dami yung checheburet yan, dami yung drama sa buhay. Mayor Isko, para malinawan yan sa akin hindi kagad yung bigla na lang gigibain, no? Kinakailangan mo natin ng maigi kung talagang walang permit yan, for example. Okay, walang permit yan. But that is a national project. So, ibig sabihin, maaaring dapat informahan ng City Hall of Manila. Ako gagawin ko yan, no? Before anything that can be done in my district, i-inform namin ang City of Manila to find out kung anong masasabi nila dyan. Pero palagay ko, napag-uusapan muna yan, I think that is about it for a while bago magitaan Yes, sir. But what I mean is, as a matter of processes and procedures go, siyempre, the money is coursed through Congress kasi it's Congress that allocates the money or the budget for these projects. But the implementation, I suppose, would be up to, for example, the DPWH. Would the congressman have anything to do pa with securing, for example, permits? Kasi at the outset, parang yun ang unang pinagawa yan Actually, tama yung sinabi ni Congressman Chua na they're just requesting the DPWH, ito pwedeng gawin to. It is up to the DPWH kung talaga gagawin nila o hindi. Sila naman ang humahawak ng pondo Oo nga, siguro, pondo ng congressman yan na hiniling. Pero the DPWH is the one that will implement that. Nasa kanila yung pera. Ang pinakamaganda sigurong ginawa ng DPWH nakipag-usap muna ng City Engineer of Manila. O siguro naman, kung yan ang kini-question ng ating mayor, pinakamaganda niyan kausapin na ng city engineer yung nagpagawa, yung mismong DPWH nagpagawa niyan. So what I mean is it the congressman who talks to the city engineer or the DPWH? From what you're saying, I understand it's the city engineer who should talk to DPWH. It must be. The DPWH and the city engineer should talk about it, no? Pwede naman sigurong i-inform yan ni Mayor Isko sa kanyang city engineer. You call up the DPWH about that and find out kung ano maaaring magawin dito. Pero pag merong, if there is a political color in that, iba na po yan. Do you see political color here? It might be because in a way Congressman Chua is not with Mayor. Hindi na tayo sisingit. Last na singit ko na to. Basta pagka tumawa ako, may problemado yung sagot, okay? Ganun na lang. Hindi na akong sasalita magagaling naman yung mga kasama natin dito sa BHFD. Alam naman nila pagka yung tain ng baka yan, alam naman mga kababayan natin. Isko in the last election. Okay. Sa akin lang Ed, it would be good if we will not involve any politics in any project that we have because that is for the people anyway. It's not for us. Certainly. That's for the people, no? At kinakailangan mo ng talagang tingnan maigi o kailangan ba ng mga tao yan. The people need that and I think that the barangay should also be informed about that, no? Ang pinakamaganda talaga niyan, it must be the people that know
the city engineer and DPWH should talk about it. Naman. Sir, the second level, I suppose, is this: exactly how much coordination, from your experience, exactly how much coordination is there between, for example, a political office, like for example, a congressman proposing a project, and the LGU? Let's just use your office as an example. Gaano karaming coordination na ginagawa ninyo pag meron kayong proposed project with the local government unit? Well, noon wala kaming problema eh. I do not have any problem with that. Whether the city of Manila is informed or not, no? Teka lang. The mayor does not in any way meddle with whatever projects we have, no? In fact, Hindi pwede yun. Nasingit ako kasi maliho yun. Hindi pwedeng hindi kayo manghingi ng abiso sa pamahalaang lungsod, local government ng lungsod ng Maynila. Kahit sa ang probinsya, kailangan yung manghingi ng koordinasyon. Paano pag kami nasaktan? Paano pag kami nabagsakan dyan sa mga itinatayo nyo na yan? Diba? Dapat merong proper coordination. No? Halimbawa, nagtatayo ng ito project ng DPWH, hindi project ng local government. Aayusin ng kalsada, may itatayong kalsada, may isasarang kalsada, hindi makikipag-coordinate, hindi magde-deploy ng tauhan ng local government doon para ayusin ang flow ng traffic. Halimbawa na lang, kasi karamihan naman dyan, DPWH yan. Dito sa isa na to, hindi na kailangan. Siguro nung panahon ni Hani Lacuna, hindi na kailangan. Pero ngayong mga panahon na to, pagka sinabi mong hindi kailangan ng coordination ng local government, isang malang kasinungalingan niya, sir. Linuloko nyo na naman ho ang taong bayan. Di ba? Napakalaking kalokohan ho noon, mga kababayan. Siya tinatayo na lang eh. Sa mga karsada, kahit anong infrastruktura yan. Kung saang lungsod o saang munisipalidad ang dyan, kailangan makipag-coordinate. Kasi pagka nagkandahindot-hindot yan, nagka-problema yan, o nagkaroon ng aksidente dyan, nagkaroon ng aberya dyan, sino re-responde? DPWH, Central Office, local government pa rin ho, nung sumasakop dun sa lugar na pinagtatayuan ng infrastruktura na yan. Kaya huwag nyo hulukohin na sambayanan. Okay? Huli na yan, Benny ha. Kaya kayo di nanalo, kaya ganyan kayo mag-isip eh. he's very happy about it because it helps the people actually. Kami naman, bilang congressman, alam ko na dapat ang talagang gawin ng congressman ay gumawa ng batas. Totoo yan. But we are also tasked by the government to be able to see the projects that are needed in our district. And because of that, yun ang sinasabi namin sa kanila, ito kailangan ipagawa ito. We would like to build a multipurpose hall here. Ngayon, syempre, the government would allocate funds for that, and then they will give it to the DPWH, and DPWH will be the one to implement that. So, even if we as congressmen, Di ba? Tapos na trabaho nyo doon. Pagka nasa DPWH ng project, tapos na. Kung ano man na maging ang kainatnan nun, wala na kayong paano doon. Kasi doon lang kayo sa okay, naglabi na nga kayo. Gusto nyo, during implementation, nandun pa kayo. During construction, magga-groundbreaking, nandun pa rin kayo. Kawalang hiyaan na ho yun. Ang dating doon, ka-EPAL, kaya kayo tinatawag na EPAL dahil dyan sa mga galawan nyo na yan. Again, hindi nyo na maluloko sa bayan ng Pilipino. Pasensya na ho mga kababayan, hindi ho natin matiis tong si Benny Abante. Talo na ho kasi ito eh. Kaya ganyan na mentality nitong mama na to. Hindi naman ho talaga dapat congressman to. Dapat si Congressman Joey Uyang congressman. Hindi ho siya. Ika nga hinog sa pilit. Kaya yung utak ganyan, di ba? Kahit walang proper coordination, tayo na lang kayo ng tayo. Harangan nyo lahat ng karsada dyan. Hayaan yung mga tao kung saan dumaan. Di ba? Huwag kayo magpag-coordinate. Huwag kayo magpa-deploy ng barangay tanod o ng mga traffic enforcer dyan para ayusin yung flow ng traffic. Hindi, walang coordination. Basta labo-labo na lang tayo. Ganon? Ganon gusto nyo? Kawalang hiyaan yan. would perhaps make the law. We are also stewards of, a good steward of every project in our district. To us, okay nga sa akin kung hindi ko napakailaman yung mga proyektong yan ang kung sa akin we'll just make laws, fine with me. But the people expect more. It's not just us, it is the people. Kailangan yung paliwanagan ng tao. Hindi nag-e-expect ang tao. Pinapangakuan nyo yung mga tao ng mga pangako na hindi nyo naman dapat pinapangako sa panahon ng kampanya. Kaya nag-expect sila kasi pinangakuan nyo sila. Tatayo tayong ganito, tatayo tayong ganyan. Hindi dapat ganun ang pangako nyo. Ang pangako nyo, isa sa batas natin yung ganito. Gagawin natin itong batas na to.
itutulak natin itong batas na to. Yun ang pinapangako nyo. Kasi kung ano-ano pinapangako nyo eh. Kaya sinisingil kayo. Kaya nagkakaroon ng expectation sa inyo. Yung mga kabalbalan na naman. Oo. Ako nanggigilid na ako sa'yo. Tumanda ka na. Wala ka pa rin pinagkatanda. Benny Abante. Ano ba yan? People that expect more for that. Sir, exactly how common itong mga ganitong klaseng bangayan between the local congressman and the LGU? From what you've seen, from your experience, I haven't seen something like this in a while. Yung nag-aaway yung dalawa. Well, during my stint in Congress, I never had any problem with the mayor, even if the mayor is not with our party or that the mayor is not with me in the election. The mayor would always allow projects like that for the people. Sir, hindi naman kinokontra ni nitong si Yorme. Ang sinasabi lang ni Yorme, ihanda nyo yung mga kaukulang dokumento. Hindi pwede yung labo-labo tayo. Ika nga parang walang gobyerno. Kung ano na lang gustong itayo ng kung sino-sino dyan, sino na lang gustong ipademolish ng kung sino-sino dyan, pwede. Wild Wild West yun. Putaw kayo sa American Dream. Doon nyo gawin yan. Anong toko gayahin si Gardiola. Sabi ko nga, if we would just get away from politics, that would be better. Sabi ko, you can go to my district and find out for yourselves kung ano pagkagawa ng mga proyekto ko dyan. And if somehow, some way... Kasi, proyekto ko dyan. Ang dating parang pagka sinabi mong proyekto ko, yung pera galing sa'yo. Hindi ba proyekto ng national government dyan sa lugar ko? Dahil under my supervision, talagang minake sure ko na magandang kinalalabasan. Pero yan proyekto ng national government. Proyekto yan ng sambayan ng Pilipino. Proyekto ko! Buisit. Nag-violate sa city code ng building code na yan. And then let's talk about it. Find out what we can do about it. Okay. Sir, cambio naman ng konti. Of course, the past few days, we've been looking at flood control projects, well, actually throughout the country, but last week lalo, dun sa Maynila, bahang-baha dun sa Maynila. Yes. Your assessment of how the flood control projects are, number one, being chosen or selected, and number two, being implemented, specifically in Manila? Actually, my district is the catch basin of lahat ng mga dumi and waste. Sa distrito ko, dumadaan ng main tributaries ng Pasig River, San Juan River, ang mga maliliit na mga estero, no? So what I did was, nag-propose ako sa DPWH na kailangan namin ng flood control project. So nagpagawa kami ng mga pumping stations, at ako, minomonitor ko yan palagi. Yung pang-pumping station na yan, gumagana yan. I would call up MMDA, I would call up DPWH. Pag nag-complain yung nag-complain yung barangay chairman, hindi po gumagana yung pumping station na yan, yung flood gas yan, hindi gumagana yan. So I would call them up and I would like to find out why na hindi nyo na-maintain yan. Ang aking dito, yung the maintenance of the projects. Hindi lamang po yung pagpapagawa ng mga proyektong yan, kundi monitoring it and maintaining it so that magiging maganda. Pangalawa, nakita namin na noon, yung mga flood control project sa aking distrito, napakaliit ng mga nilalagay na pipe sa ilalim. So what we did was, binago nila yan. Ginawa nilang culverts yan. Meron akong nagmo-monitor niyan na engineer din ginawang culvert yan, malaki. Kaya, somehow ngayon, in my district, wala nang halos baha. Nagbabaha pa rin sa malapit sa mga ilog, no? At pangatlo, syempre, yung mga basura. And I would tell my constituency, sana wag na kayo magtapo ng basura sapagkat matindi ho yan. Even if we have a very good flood control project, but if the people will always throw waste like single-use plastic and everything, wala rin maaari mangyari. Kaya magtulungan tayo lahat. Sabi ko, magtulungan ng gobyerno, magtulungan ng taong bayan. And I believe we're going to have a very good flood control project there. Pero sir, what accounts for last week's flooding in Manila? I'm not
specifically talking about your district, kasi I'm not sure exactly, I know your district is Binondo, Quiapo, Santa Cruz, and San Nicolas. My district is Santa Mesa and Santa Mesa? Santa Ana, Okay, sorry. Pandacan, yeah. That's That's the district of Congressman Chua. Yes, sir. Pero what accounts for the flooding last week sa Maynila? Again, not specifically to your district, pero bakit parang ang bilis bumaha last week? You know, I was surprised that even City Hall was flooded. I really do not know what to say about that, no? Except that perhaps it is high time for us, public officials, from the mayor down to the barangay officials, to really, tell our people, wag na kayong magtapo ng basura because that is the main problem there, no? No, hindi, Brad. Flood control. Yan ang naratibo nitong si Benny Abante. Basura, hindi basura. Alam nyo, sinong basura kayo? Mga basura, kayong mga walang iyang politiko. Kayo ang basura sa Pilipinas. Sana isang araw pagka nasa House of Representatives kayo lahat, yung sinasabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung tatama man yung Big One, tumama na kagad. Yung nandun ho silang lahat, si Marcos Jr., nandyan, nasa Nexona. Pag tumama yung Big One, lahat ng enerhiya ng lindol doon sa Batasang Complex, itoon lahat ng puwersa, ika nga. Diba? Para kahit papaano magkaroon ng pag-asa itong bansa na to. Kasi habang mayroong politika na kagaya ni Garjola nitong si Abante, huwag ho kayong aasa na magkaroon ng pagbabago dito sa bansa na to. Yun lang ho yun, mga kababayan. Of course, the problem is corruption there, no? I don't know, in Manila wala eh. Walang corruption dyan eh. My district, they can investigate and walang corruption dyan, no? But the thing is, kapag talagang hindi natuto ang ating mga kababayan to be disciplined enough not to put wastage in our drainage, talagang babaha. I was surprised that even City Hall was flooded. Pero sir, do you think that yung pagbaha last week was only because yung pagtapon ng basura? Kasi parang hindi naman nagbago yan magmula dati na parating tatapon, unfortunately, parating tatapon ng basura yung mga Pilipinas sa kung saan-saan. What makes last week different? It might be, I don't know, I do not actually know the answer or hindi. I was really surprised because I think for the first time nakita ko City Hall was flooded and I'm really surprised about that. Okay. Sir, kabi naman ako. Si Mayor Magalong ay